ganda ng Porsche na to. It's 79,211. 656 yung bi-weekly payment ko. Grabe, mahal. Grabe, ganda. Ganda. Oh my God. Ang baba. Ganda, no? Yeah. Welcome back to my channel. Dito kami sa Car Auto On dahil bumili kami ng second-hand na sasakyan. Para sa amin, it's more practical na kumuha ng second-hand na sasakyan muna. Dito kasi sa Canada, necessity ang may sasakyan. Especially at winter na. Mahirap ang bus, sobrang lamig, and yung convenience na idudulot ng sasakyan is sobrang laki. Like for me, kapag bumabiyahe ako, 2 hours ang allotment ko every single day. Papunta pa lang and then pauwi 2 hours din to make sure that I will be on schedule. Otherwise, malilate ako. So, kapag may kotse, 25 minutes away from school lang ako. So, ang laki ng matitipid na oras. And ang dami ko magagawa sa sa natirang oras ko sa 2 hours na nakaalat sa akin. Maganda naman yung transportation system nila dito. Hindi siksikan. Yeah. Alam mo kung anong oras darating yung bus. Kaya lang kapag may snowstorm, may chances na nalilate talaga yung bus. And kapag hindi mo na-catch yung bus on schedule, ang next schedule would be 15 minutes or 30 minutes pa ulit. So, malilate ka talaga. So, that's one thing. And dahil nga winter na, talagang malayo yung trabaho ko from our residence. So, talagang may hirapan akong bumahe. Kaya rin kumuha na kami ng sasakyan. And I think it's just the right time. Oo, it's just the right time. It's a good decision na mag-invest sa ganito. Maraming options dito. Sobrang dami. Actually, nakakalula yung dami ng options nila sa kotse dito. Yeah. Pero syempre, you just have to pick within your budget. Because ang daming options nga and mahal din yung iba. If you want to buy a luxury car, pwede naman, marami dito. Like marami second hand na I think is affordable rather than buying a brand new. Kaya lang, syempre, you still have to set a budget para hindi ka mag-exceed sa limit mo. Yeah, syempre, especially here in Canada, everything has to be on a budget dahil nga it's a little bit pricey here. Living here in Canada is expensive. Also, yung mga payment terms ng sasakyan, kapag ako kuha ka is bi-weekly. Yep. Every 2 weeks din yung bayad ng sasakyan. So, if yung sasakyan mo is $200 bi-weekly, that means every 2 weeks magbabayad ka ng $200. Yeah, magbabayad ka ng bi-weekly payment. Yep. Yun. Tapos separate pa doon yung insurance, of course. Insurance naman, monthly naman binabayaran yan. And parking lot. Bubayad kami ng $50 per month. Yeah. Good thing meron kami na-secure na spot kasi sobrang hirap ng parking lot din sa amin. So, may na-secure kami spot and it's a good thing. $50 is good for a month. Pero ang problema na lang siguro namin iisip namin is yung parking sa school. Kasi doon sa school is medyo mahal. So, I'll find a way, of course. Yeah. The purpose is naman is mahihatid ko si wifey sa trabaho. Yun yung purpose ng car. Kasi para hindi rin siya gano'ng napapagod dahil siya nga nag-aasikaso sa amin. Siyang nagtatrabaho. So dito, yan, maraming options. Itutour kayo ng wife ko sa mga options na pwede nyo makita, especially here in Ottawa. Tingnan natin kung magkano. Meron dito 37K. Ito, 227. 2020 car. Ito, Jaguar. Jaguar! 2021 Jaguar. 505 bi-weekly. 69,528. Wow. Ito lang tayo sa afford natin. Maganda yung may mga low kilometers. All-wheel drive 4x4. Siyempre, first brand ng car natin sa Pinas, Kia. Baka naman. Gusto mo mag BMW 2016 BMW, it would cost you 33,821. That's MSRP. MSRP means wala pang taxes yan and wala pang license and registration yan. Yes. So, interest wala pa. Interest, taxes and licenses, and tax na sasakyan. So, that's approximate. So, yung 317 dyan, yan yung bi-weekly approximate kung wala pang taxes and all. So, papalo yan ng mga around 350, 380-ish kapag included lahat bi-weekly. And that's BMW naman kasi. Electric, nakalagay naman lahat ng information. So, hindi ka na magtatanong sa loob. Ayan, electric vehicle. Ito yung nakalagay kung
ilan yung tinakbo niya, tsaka kung anong year siya na-acquire, 2018, tapos kung anong stock number, para pagpunta mo ron, picture mo lang to, madali mahanap. Ito yung tinakbo niya, 99 kilometers. Tapos nakalagay din kung manual transmission siya or kung meron siyang, kung naka 4x4 na siya. Ano mga kailangang i-check kapag ka bumibili ng second-hand car? Second-hand car? I'm no expert, pero kapag second-hand car, siguro ano lang din. I think yung mga, syempre kung ikaw bibili ka, gusto mo yung presentable pa. I mean, especially comfort ng kotse. Tapos all functions should be working. All functions. Tapos yung features, sobrang solid yung features na. Also, one thing, kapag bumili ka ng mga second-hand car from dealership, kailangan i-check yung sasakyan for records, mga criminal activities. Kung nasama na sa disgrasya before, ganyan, check na lahat. Tapos kung still, yung safety na tinatawag nila, kung yung sasakyan na binili mo is still roadworthy. Yun yung term nila. Kung roadworthy pa rin siya, i-issuean siya ng clearance ng safety bago siya maparehistro. Kapag hindi siya roadworthy, hindi nila ipapasa yung sasakyan, hindi rin i-rehistro. Hindi i-release yung sasakyan. And the good thing here, once na na-issue na siya ng certification from the safety, rekta na siya sa license and registration, as in a day, meron na agad, including yung plaka. So complete set na, ida-drive mo na lang. Ida-drive mo na lang pa uwi. So, hindi ka na pupunta ng LTO sa atin na maghahantay ka ng 6 na buwan para sa plaka mo. So, mabilis yung processing. Yeah, ano yung requirements para kumuha ka ng sasakyan? Kailangan ba may driver's license ka na? That's one thing. Oo, kailangan full G ka, I think. Kailangan full G ka kasi yun yung unang hinanap sa akin. Kasi hindi ka rin naman allowed mag-drive mag-isa kapag G1 ka. You have to be accompanied by a full G driver na may 4 years experience and above. So, kung G1 ka lang, hindi ka i-allow. Kung G2 ka naman, G2 ka after G1, I think i-allow ka, pero kasi may restriction ang pagdadrive ng G2. So, I think hindi ka rin allowed mag-drive after 12 midnight and magsama ng bata sa sasakyan kapag G2 ka lang. Ayan. Hello everyone! Hi! Kailangan na to. May ilaw kasi siya kapag pinubuksan to. Dito kami sa may dealership kasi kinuha na namin yung aming bagong sasakyan. Ayun. Ayan. May ilaw din sa likod. Na-explore namin yung mga features. May salamin ako. Ayan. Yay! Okay. Let's go? Yeah, let's go. Nag-sign lang kami ng mga papers and finalize the payment na kailangan namin ibigay sa dealership. And yeah. So, from the time na nag-agree kami sa contract to buy this car, it took us 1 week bago makuha yung sasakyan. It's because dumaan pa to sa safety check nila. Tapos nilinis pa yung sasakyan, pinalitan yung mga pyesa na kailangan palitan. And then, lucky for us kasi we got a free winter tire change. So kasama na siya, meron siyang winter tire package. Dahil nga winter na dito sa Ontario, kailangan na magpalit ng winter tire. So it's really a must to have winter tire. So yeah. And earlier din tinapos na namin yung pag-purchase ng insurance para sa sasakyan, which is valid beginning this day. Ayun. Hi! Bibili kami panlak ng kotse sa day 1 kasi baka manakaw. Malakas na nakawan dito. Four on the left. Okay, so kailangan natin ng car wheel lock. Yeah. Ano yung itsura nun? Daddy, ito! Yeah. Mahal? 100. Ito, merong isa 64. This guy. 109, mahal. Ito 64. Yung isa. Itong black, 64. Ito na. Ito na. Huh? Okay na to? Yeah, okay na yan. How are you paying? Credit card. When you're ready. $73. There you go. Thank you. Thank you.
Hey guys, good morning. Ang lamig. Ooh. Huh? My jacket's not even zipped up. Why did you not zip it up? I forgot. Thank you. Thank you. Welcome. Can you hear? Daddy will pick you up, okay? Okay. And then Daddy will bring you to this. Okay. Don't wait for Tita Cheryl, okay? But what happens if I don't finish the food even when I go in Lindy's birthday? You have to finish the food. Even That's when not I'm in Lily's birthday? No, that's not an excuse for you to say to not finish your food. You have to finish your food, okay? I love you. I love you. Taas ng araw. Maganda yung weather ngayon. Sunny. Tapos, hindi na nag-snow, right? Sabi sa weather forecast, it's -10 today, but it feels like -15. And malamig naman din talaga. Good thing din na meron na kaming sasakyan kasi hindi na mahirap para sa amin na sumakay ng bus. Kasi, okay naman yung transportation nila dito. It's just that dahil nga may schedule yung bus, may mga times na nalilate yung dating ng bus. Nalilate or masyadong maaga yung dating ng bus. So, chances are, mamimiss mo yung bus mo. Pag na-miss mo yung bus mo, matagal na yung kasunod na bus. So, talagang kailangan mo maglaan ng oras kung magbabas ka. Drop off namin si Jansen sa school niya. Currently, he is in junior kindergarten. Ang schedule niya sa class ay 8:30 a.m. until 3:15 p.m. Pero naka-enroll naman siya sa before and after school daycare program. Pwede namin siyang i-drop off between 7 a.m. until 8:30 a.m. And then, pwede namin siyang pick upin between 3:15 p.m. until 6 p.m. So, magandang opportunity yon para sa amin na working parents kasi may chance kami na makapagtrabaho. Dahil technically, si Jansen nasa school niya from 7 a.m. until 6 p.m. So, yun yung oras na pwede siyang iwanan sa school. And dahil may sasakyan na kami, mas mabilis, mas komportable na yung biyahe namin. And ngayon naman ihahatid ako ni Daddy sa office. Nung nagbabas pa ako, it takes me around 1 hour and 13 minutes para makarating from house to work. Pero ngayon na may sasakyan na kami, 16 minutes drive lang to. So sobrang efficient. Mas na ma-maximize namin yung oras namin. Dahil mas konti na lang yung travel time. Nasa highway tayo, di ba? This is nasa Queensway. Queensway or Highway 417? Iba ba yun? Queensway 417 yung number niya, pero Queensway din. Okay. Highway 417, tas Queensway yung tawag. Para siyang EDSA ba sa atin? Or more of like expressway pa? NLEX, SLEX. Pero walang toll. Yeah. Napakahaba na itong na ito. Queensway, pero wala siyang toll. Yeah. Hindi uso dito yung pagbabayad ng toll fee. Komportable ka naman na mag-drive, Dad. Yeah. Dito talagang nililingon mo yung lilingunin mo yung kotse. Sa atin kasi bawal lingunin, di ba? Bawal lingunin kasi sa side mirror lang dapat nalitingin. Parang split seconds lang. Dito nililingon talaga. When you say nililingon, talagang binabali mo yung leeg mo para lumingon sa likod. You have to make sure na talagang free yung way bago ka mag-change ng lane or bago ka mag-merge ng lane. Kasi syempre, kailangan aware ka, nagbabasa ka ng signages para alam mo kung may camera na malapit,
alam mo yung speed kasi masakit magkaroon ng fine dito. Walang mga traffic enforcers dito. Meron mga pulis na nakaabang, pero mostly nagre-rely sila sa camera system nila para sa apprehension system. Tama? Yeah. Parang non-contact apprehension sa atin ang tawag. Pag may violation ka, papadalang ka ng letter stating kung ano yung naging violation mo. Kaya din, ang napansin ko dito, mabibilis magmaneho yung mga tao, pero most of them really follows traffic sign. Marami kasing stop signs dito eh. Pag di ka lang sumunod sa stop sign, mahuli ka, yari ka na kaagad. Fine ka na kaagad. Pag pulis pa nakahuli sa'yo, may demerit pa na can take effect sa insurance mo pagka nagkaroon ka ng demerit. Lalaki yung insurance mo, which is... Yes. May effect yung mga traffic violations mo sa insurance. Mas maraming violation, mas mataas yung insurance na babayaran mo. Dito, pag sa stop sign, bawal ang rolling stop. Meaning, dapat full stop. Dapat di ka gumagalaw. Otherwise, hindi siya considered as stop. So as someone na nag-drive sa Pilipinas, medyo mahirap Hirap kasi may habit mag-adjust sa driving environment dito kasi sanay ka sa Pinas na iba yung rules eh. Pagdating dito, mas mahigpit, mas enforced yung mga rules nila. Sa atin kasi sa Pilipinas, kapag nahuli ka, mapakiusapan mo lang naman yung enforcer and ma-explain mo naman bakit kami na-violate. Karamihan naman sa kanila, napapagbigyan ka. Dito hindi sila nagbibigay. Yeah, so, but dito, yun yung namimiss ko sa Pilipinas, yung enforcers natin. Ayun. Nandito na kami sa trabaho ni Bobby. yung manubela ni Daddy ay may heating function. Yeah. Kaya masarap siya hawakan. Kapag ka malamig, somewhat nawa-warm up ka naman kasi mainit yung hinahawakan mong manubela. Pati yung upuan may heating. Pati yung upuan. May heating function din. Ayun, dinala ko tong chocolate kanina. Ano to eh? Tunaw. Ngayon matigas na siya. Sobrang lamig kasi ngayon. -10. Pero feels like -15. Pag nagda-drive dito, kailangan meron ka talagang dalang sunglasses kasi masyadong mataas yung araw. Sakit sa mata? Masakit sa mata yung araw. Parang mabablind ka talaga sa sa daan kasi masyado siyang masakit sa mata. So, mamaya dad, sunduin mo si Jansen ng 4:45. Yeah. Hindi. Sunduin mo si Jansen ng mga 4:30 kasi 4:45 meron silang birthday party. Yeah. Dalhin mo siya doon. Yeah, well. So, sinend ko sa yung invitation. Ang party is until 7:30. Yeah. So, ako magbabas na lang muna ako para mahatid mo si Jansen. Yeah. Baka doon na lang sa pagbaba ko ng train station, doon na lang ako kapasundo. Doon ka lang lugi kapag ka nagbabas kay yung waiting time. Kasi pag tiningnan mo sa app na yung travel time mo is 1 hour and 15 minutes, it's not true. 1 hour and 15 minutes yun kung dire-diretso yung paglipat-lipat mo from one bus to another. Pero dahil nga minsan hindi nasusunod yung bus schedule kasi minsan nauuna sila sa schedule nila or minsan naman nalilate yung bus sa schedule nila. So, talagang may chance na hindi ka makarating on time. So, kailangan mo ng allowance, travel allowance kapag ka nagbabus. Pero, I would say na maganda yung transportation system nila dito. And mura yung pamasahe. Kasi yung isang pamasahe mo, pag nag-tap ka ng card mo, only rides na yon for 90 minutes. Yeah. So kahit magpalipat-lipat ka ng bus, hindi ka magta-tap ulit o hindi ka magbabayad ng pamasahe ulit. As long as meron ka pang valid bus pass, then pwede mo siyang gamitin. Yung isang bus pass ay good for 90 minutes. Yep, bababa na ako. Wala pa eh. Wala pa. Nakaisip ka na ba ng name ng car? Wala pa rin. Wala pa. If meron kayong naisip na pangalan ng sasakyan, yung sasakyan namin is white. Sedan. Sedan na puti. Yeah. Nag-iisip ako ng magandang pangalan. So if you have suggestions. Mas ano daw, mas kagaya ng mga pamahiin ba yun? May nakapagsabi sa akin dati na when you have a car, you have to name it. So that parang party siya ng family mo and it will take care of you more. Parang ganyan. Para mas hindi ka lessen yung accident. I don't know what the logic is pero I believe in it.
parang wala nang mawawala sa'yo kung maniniwala ka sa mga ganung pamahiin. And it feels like nice to name your car din. Kasi you value it You value it as your property, diba? So, magandang may name siya. Ayun. So, if you have any suggestion kung ano yung magandang ipangalan sa sasakyan na to, let us know. Yeah. Yung dating pangalan ng car ko sa Pinas, Kia Stonic White. Ano pangalan niya? Casper. Casper yung pangalan niya. Ayoko naman Casper ulit yung pangalan porque white. Alright, mami. Bye-bye. Pasok na ako sa trabaho. Bye, guys!